Ano ang sinasabi ng RA 9147 at sa pagbebenta ng ibon na walang papel? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel. At kung bagong viewers ka at kung napadaan po kayo at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-iibon, ay humingi po ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So yung topic natin yun ay kasunod ito nung sa previous video ko na yung scammer alert na ang sinasabi doon ay yung pag nagbenta ng ibon na walang kaukulang papel ay scammer. So ano naman ang sinasabi ng RA 9147 at sa pagbebenta ng ibon na walang papel? So yun po naman ang ating ipagkukumpara. Ang Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. So ano nga ba ito? An act providing for the conservation and protection of wildlife resources and their habitat, funds therefore and for other purposes. Ang batas na nagpapatibay ng pananatili at pangangalaga ng mga buhay ilang at sa kanilang mga tirahan. So yung batas po, yan po yung batas ng RA 9147. Ang batas na naglalayong protektahan ang buhay ilang na hayop at halaman sa Pilipinas. Sakop nito ang pag-aalaga, pagkuha, pagbibiyahe at lalo na ang pagbebenta ng wildlife. So yun po yung RA 9147. Ano ang sinasabi ng RA 9147 tungkol sa pagbebenta ng ibon? Ang sabi ng RA 9147, bawal magbenta ng anumang wildlife kabilang ang mga ibon kung mayroon pa itong pagkukumpara kung walang kaukulang permit mula sa DENR. So kung meron namang kaukulang permit mula sa DENR, ang pagbebenta ng ibon ay hindi po bawal. Ang bawal po yung walang kaukulang permit mula sa DENR kung native species o PMB or galing sa DA. Kung exotic species, so kahit exotic species po, kung walang kaukulang dokumento ay bawal din pong ibenta. So illegal na nahuli o kinuha mula sa wild. So yun din po ang bawal sa anumang wildlife na mga ibon or kahit hindi ibon. Pero ang topic lang natin dito kahabi ay patungkol lang po sa mga ibon. Illegal na nahuli or kinuha sa wildlife, ito rin po ay bawal. Walang proof of legal acquisition or yung POLA o anumang dokumento na nagpapatunay na legal ang pagkakuha. So yun po ang sinasabi ng RA 9147. Lalo na sa section 6, paragraph A, E at F. Tapos yung pangalawa natin na natin pag-uusapan, ang pagbebenta ng ibon na walang papel ay itinuturing na illegal wildlife trade. So ang pagbebenta ng ibon na walang kaukulang papel mga kahabi ay hindi po scammer ang tawag sa kanila. Ito lang po ang tinatawag sa kanila ay illegal sa pagbebenta ayon sa 9147 kahabi dahil pinagkumpara naman natin ang sinasabi ng RA 9147 sa pagbebenta ng ibon na walang papel. So hindi po scammer ang tawag doon sa topic natin doon sa previous video. Bagkos ang sabi ng RA 9147 ay ito po ay illegal sa pagbebenta ng wildlife. So yun po malinaw po tayo mga kahabi. Mga kaparusahan sa ilalim ng RA 9147. So
kung ito po ay ating tinangkilik na illegal na pagbebenta ng mga endangered species or yung mga wildlife species, ay meron po itong mga kaparusahan ayon sa RA 9147. Depende sa klase ng hayop, ngunit pangkalahatan. So, depende pa ito sa klase ng hayop. Meron tayong imprisonment, 6 na buwan hanggang 12 taon. So, yun po yung kaparusahan pag tayo po ay nahuli ng illegal trading na tinatawag. At mayroon pa po itong kalakip na multa, 5,000 hanggang 1,000,000, depende po sa species. So kung ano yung nahuli sa ating mga species, ay depende po iyan doon sa multa. Mula 5,000 hanggang 1,000,000 ang pagbabayar nating multa. Pagkakumpiska ng ibon at iba pang gamit na ginamit sa pagkuha o pagbebenta. So maaari pang makumpiska lahat ng mga species na ating inaalagaan kung wala po tayong kaukulang dokumento. Posibleng permanenteng pagbawalan sa pag-aalaga ng wildlife. So yun pa po yung ating kaharapin pag tayo ay nahuli na nag-illegal trading ng mga wildlife. So meron pa tayong kaharapin na permanenteng pagkabawalan sa pag-aalaga ng mga species. So mas mabigat ang parusa kung endangered species or threatened species. So yun po, mas mabigat po ang parusa kung endangered species or threatened. So itong chart po mga kahabi, ito po ay ayon sa IUCN. So alamin po talaga natin yung kung saan napapabilang yung ating inaalaga ang mga species o yung mga wildlife species, kung ano pong kategory dito sa IUCN. Dahil meron dito sa ayon sa IUCN, meron mga species na not evaluated, data deficient, merong least concern, meron near threatened, meron vulnerable, meron endangered, meron critically endangered, at meron extinct in the wild, at saka merong extinct. So kailangan alamin po natin dito sa chart kung saan po napapabilang na kategorya ang ating mga species. Lalo na po kung wala po tayong kaukulang dokumento. At kahit meron tayong dokumento, alam natin dapat yung species kung anong kategory sila napapabilang. So mas mabigat ang parusa kung endangered species or threatened species. Paulit-ulit na paglabag. So kung marami na po tayong mga violation, ay ito po yung kakaparusahan sa atin. Mas mabigat na po. May kasamang trafficking. So kung meron pa tayong kakuntsaba, ika nga, or tina-trafficking natin, or kinakalakal natin ang mga endangered species. Alam naman natin kahabi na ang illegal trading ng wildlife species ay pang-apat na pa na pangunahing pinagkakakitaan ng mga nagbebenta ng mga ipinagbabawal na mga species, lalo na po kung wala po itong mga dokumento. So yung pang-apat natin na pag-uusapan, mga ibon na madalas ipinagbabawal ibenta ng walang permit. So mga native species, sa mga native po galing sa mula lang po sa Pilipinas, yung Maya, Lawin, ito yung Kilyawan o yung Black Nape Orion, Oriel, or yung Tariktik o yung Hornbill, Philippine Parrot o yung tinatawag na Philippine Hanging Parrot, at iba pa, wild-caught birds. So yun po ang mga native species na ipinagbabawal ibenta ng walang permit, mga kabi, wala pong permit. At kahit exotic, African lovebirds, kakatel, etc., basta
walang permit ay kinakailangan ay merong dokumento kung ibebenta sa commercial. So yun po yung sinasabi ng RA 9147. So narito ang pinakasimple at pinakalinaw na gabay para malaman kung legal o illegal ibenta ang isang ibon sa Pilipinas ayon sa RA 9147. Note mga kahabi, ang batas ay hindi nagbabago ng madalas, hindi kailangan ng web research. Ito ay general legal principle mula sa RA 9147. Legal ibenta allowed kung ang ibon ay, ito po legal ibenta allowed kung ang ibon ay may kumpletong papeles mula sa DENR, BMB, kasama dito ang Wildlife Farm Permit. Okay po, yung WFP para sa mga breeders at dealers. Yung Certificate of Wildlife Registration para sa pet owner, para napapahintulutan tayong mag-alaga, magparami. Ngunit napapahintulutan din tayo magbenta pag tayo ay Certificate of Wildlife Registration, ngunit limitasyon lamang doon sa mga progenies na mga non-CITES species. So yun po dapat malinaw sa ating kahabi. Tapos proof of legal acquisition o yung POLA, resibo o dokumento ng pinanggagalingan ng ating naabel na species. At yung transport permit o yung LTP, local transport permit, kung dadalhin sa ibang lugar. So yun po ang mga kailangan natin para sa legal na pagbebenta at legal na pagbili. Note mga kahabi, kahit exotic birds, hindi native sa Pilipinas, ay illegal pa rin ibenta kung walang mga papeles. So yun po, malinaw mga kahabi Yun po ang sinasabi ng RA 9147 at sa mga pagbebenta ng ibon na walang papel. So hindi po scammer ang tawag dyan. So illegal trading, illegal na nagbebenta tayo. So ito po ay isang paalala. Ito isa pong para nalalaman natin kung saan po tayo lulugar. So sa RA 9147, ito yung sinasabi ng batas na ito. At sa pagbebenta ng ibon na walang papel ay illegal. Illegal ang tawag sa kanila. So kahit tayo na po ang mamili kung saan tayo lulugar. So meron naman tayong pangunawa, meron tayong desisyon. So nasa sa atin na po kung ano po yung panghahawakan natin. Kung susunod tayo sa batas, it's better. Kung magbebenta tayo ng ibon na walang papel, nasa sa inyo na po. Pero ang sabi ng RA 9147 ay meron po itong kaparusahan na haharapin. So nasa sa inyo na po, nasa sa atin na po kung ano po yung ating nanaisin. So hopefully mga kahabi, meron po tayong mga pulot na kaunawaan, kaliwanagan regarding po sa RA 9147 at sa pagbebenta ng ibon na walang papel. So mga kahabi, kung nagustuhan niyo itong talakayan natin regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi pa po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So nais ko rin po ay shoutout ang patuloy nating sumusuporta sa ating munting channel. Sa mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo mga kahabi. At nais ko rin pong i-shoutout si kahabi Marvin Paul Herbon. Shoutout po sa inyo kahabi. Si JM Bida Official, shoutout po. Si kahabi Alberto Ramos, shoutout po sa iyo kahabi. Si Agnes Malanag, shoutout po. Si kahabi Juan Arwin Gilas, shoutout po. Si Renan Morales, shoutout po kahabi. Si kahabi Victor Aguila, shoutout po. Si Mike Palitz, shoutout po. Si Alfredo Junior Mendoza, shoutout po kahabi. Si GSB Aviary, shoutout po. Si Sedi Sarigumba, shoutout po. Si Portia Vida, shoutout po kahabi. Si Steven Sikat, shoutout po sa iyo sir. Maraming po salamat sa pag-assist ng ating transaction. Shoutout po sa iyo kahabi Steven Sikat. Si kahabi Lim Pacifico. At last but not the least, si kahabi Harley Grayson.
So shoutout po sa inyo mga kabig. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa RA 9147 at sa pagbebenta ng ibon na walang papel. So hopefully maliwanagan tayo sa aking pagbabahagi sa aking pag-share ng mga kaalaman patungkol sa batas ng DENR. Ito yung RA 9147. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.